QCTV presents Commune Fridays. Tonight's episode is about the foundations, faith, and passion of Alvin and Brenda Mercado and their children. Isang mabiyayang gabi sa inyong lahat. Kaisa sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week ngayong Hulyo, ating tatampukan ang kwento ng dalawang kapuri-puring individual na may kapansanan sa paningin. Isang kwento ito kung paano naging sandigan ng kanilang paglalakbay ang pananampalataya sa Diyos sa gabay ng The United Methodist Church. Sama-sama tayong ma-inspire sa buhay ng magkapatid na Zarina Micaela Mercado Balgoa at Camille Micaela Mercado ng Fairview Park United Methodist Church sa Quezon City. Way back, lalo po nung pagkapanganak sa akin, though nagtataka talaga sila, especially si mommy, na hindi daw nagmumulat yung eyes ko. Pero nagpatingin sila sa iba-ibang doctors. Yeah. Kahit na sabihin na sa province sila, pero nagsik sila ng medical intervention kung ano yung nangyari. Then, na-find out nga after magpa-check up sa isang ophthalmologist, kinonfirm na blind yung anak niya. At first, hindi siya yung typical na reaction na parang malulungkot, parang mag-grief. But then, ang naging reaction niya ay she's still thankful and grateful sa blessing na na-receive niya, which is yung pagkakaroon niya ng anak, yung pag-deliver niya ng safe. Yung dad ko po kasi, siya po talaga yung umiyak nung nalaman po nila na visually impaired kami. Pero ganun lang naman po, kumbaga, later on, na-realize nila na blessing pa rin yun. So, habang lumalaki kami, inaalaw kami na makipaglaro sa mga typical na bata. So, ako naman po, on my part, hindi ko yun nare-realize na visually impaired din ako because hindi naman po namin, si ate, ganun lang din siya. So, siguro may factor po yun, kaya hindi rin po masyadong napansin or hindi ko po masyadong nadedwell yung kapansanan namin is because pareho naman kami. So, parang iniisip ko, siguro nung panahon na yun, kapag nagre-reflect ako sa ngayon, na hindi ko siya naisip dahil pareho kami ng situation. Honestly, hindi, dahil siguro pinaramdam sa household namin na hindi kami
with disability, hindi namin siya basta-basta agad naramdaman. Not until lumabas kami sa mas maraming at mas malawak na tao. But then, there was a time na nung nag-aaral na ako, hindi ko alam actually kung ano nag-trigger sa akin, pero yung lagi niyang kinikwento na time na tinanong ko sa kanya kung ano yung ibig sabihin ng school ko at that time, kasi nag-aral po ako nung kinder sa Philippine National Yeah. School for the Blind. Then I asked her, sabi ko Tagalogin niya yon. Tapos syempre sinabi niya eskwelahan para sa mga bulag or eskwelahan ng mga bulag. Tapos sinabi ko, bulag? Eh hindi naman ako bulag. So parang mare-reflect doon na I wasn't aware at that time na may disability ako. Kasi siguro, dahil yun sa nakakapaglaro kami sa labas, nagagawa namin yung mga dapat namin gawin as a typical child. So, yun. Just like everybody else na mga bata, Yes. hindi talaga namin naramdaman na iba kami. Kasi, nagagawa naman namin yung mga dapat namin gawin. Oo. And na-experience namin yung mga na-experience sa mga bata, like nadadapa, pinapagalitan, gano'n. Walang exemption. Napapalo ba kayo? Napapalo, nagpapasaway. Naku, mas maraming kwento po si ate dyan kasi Ay, si ate ba? dahil nga po pinalaki kami as a typical child, kung ano po yung laro ng bata, ganun po. Kung ano po yung kulit ng bata, ganun din po. Mm-mm. Pasimuno sa mga kaguluhan, kapasawayan, lagi pong nasasaway ng matanda, ng magulang namin, tapos napaparusahan pero minsan wala lang, inuulit pa rin. Tapos ina-influensyahan po si Camille tsaka yung isa namin pinsan na kalaro din namin. Naglaro ba kayo ng taguan? Ay, Hindi. oo, favorite Talaga? namin. Favorite namin, taguan, langit lupa. Pero parang ang hirap nun sa inyo and how do you play that? Kabisado po kasi namin yung bahay. So, Tsaka medyo malakas pa po talaga yung nakikita namin, so Nakakita. okay lang. Talaga? Masyado ang sense of hearing and sense of tawag dito, no? Yung sa movement, masasensya talaga yun no? Tsaka Paano the pag... moment na familiar naman na po kami sa isang lugar, Sa isang na navigate lugar. namin siya independently. Advantage Lalo- sa inyo yun? Lalo noon na Pagtago. may site pa kahit papaano. So, Ay, oo. Paano pag taya kayo, nahuhuli niyo rin ba yung pinsan nyo? nahuli din. Talaga? Ay, dahil advantage nga naaano po niyo. yun. Actually, tinry niya po kami minsan na na tumakbo siya para kasi mahuli na namin siya. Oo. So, ginawa niya po, tinry po niyang tumakbo, lilipat siya sa ibang lugar. Siyempre, dahil naririnig po namin yung footsteps, sabi namin, ay, tumakbo ka, oy, lumipat ka ng madaya, lugar. sabihin namin, madaya, hindi ka dyan Ay, nagtago. sabi niya, ang galing nalaman niya. Tapos na-realize niya nga po na, kami sobrang sensitive namin sa ganun. Kung hindi Oo, namin siya yeah. nakita, narinig namin. Kaya na-realize na, hindi niya kami pwedeng, Oo. biruin, lokohin. Oo. Basta po malapit, literal na malapit, halos halikan namin yung TV. Nasa tabi kami ng, Ay, kumuha ganon. kami ng upuan, tapos katabing-katabi namin yung TV. Kasi doon namin nakikita yung mga nangyayari. Hindi na po yung figure ng tao, pero Yeah. alam namin na kung babae siya, mahaba yung buhok niya, pero yung itsura, yun po yung hindi namin na-experience. Way back 3 years old, pinag-aral na po kami mag-alaga sa sarili. Mm-mm. Simula sa paliligo mag-isa, pagbibihis, Mm-mm. then, tsaka to follow yung mga kung paano kumain, mag-isa, kung paano gamitin yung mga gamit sa bahay, like yung telephone po noon, Mm-mm. in case of emergency or basta may kailangan lang kausapin. Alam yung Tapos, teleponong di ikot, hindi Ay, hindi na po pindot namin pa. naabutan yun. Hindi na po naabutan. talaga? Yung normal na na po. Ako telephone. naabutan ko yun. May edad na ako kasi. Ikaw, Late 90s na po. oo, yeah. Pero, Camille, tinuruan ba kayong magluto?
maghiwa? Ayun ang hindi po. Hindi. More on ano po, laba, Mm-mm. hugas ng plato. Yun po yung kadalasan po ng mga More of chores namin. linis-linis. Walis. Oo po, Dati po nagmamapa ko, walis. nagdidilig yung mga halaman sa paligid sa amin. Opo. Ganun. Oo. Yung luto po kasi dahil medyo maliit yung Delikado. place namin. Hindi Yung naman pa, kusina pero po, maliit yung medyo place mali- namin kaya Mm. parang ang hirap daw maturuan. Pero gusto nga din po sa niya na yun kasi halos naturo naman niya sa amin. Opo, yung Karamihan. pagtupi ng damit, yung gano'n. In your lifetime ba, nakapagluto ba kayo? Noodles. Noodles lang. Ako Instant. hindi. Paano niyo siya? Kasi di ba ano yung kaldero yon? Hindi ba Ginawa kayo napapaso o Ginawa ko nabuhusan? po kasi dun sa kusina ng lola namin yun. Mas open siya, tsaka mas maluwag. Kaya mas nakakagalaw ako ng maigi. Kaya mas confident by that time. Pina-practice po talaga siya ng months, gano'n. Yun, magte-take po talaga ng time. Just like any other singer or performer. Mm-mm. Pero kami, mas nakarely po kami sa hearing. Yeah. So, pinapakinggan lang po namin yung tono. And dahil exposed nga po kami dun, somehow, mas madali po kaming natututo ng pinapakinggan po namin yung music. Kasi hindi po kami pwede sa notations. Kasi po, malaking factor din talaga nun na may music training kami, may background kami. So, Formal. yung formal po talaga, kasi nag-aral po talaga kami. Pero ang way of doing that po sa amin is aware po kami sa mga notes, aware po kami sa technicalities ng music. Yeah. Pero yun po yung mako-consider namin na wala naman din kaming choice, pero yun yung advantage namin na hindi kami pyesa dependent. Yes. So yung mga nakakasama namin kapag nasa choir po kami kagaya sa church, kasi before po yung mga choir na sinasalihan namin puro visually impaired. So yung sa nota pwedeng nire-record po sa amin, tapos pinapakinggan namin, then ginagaya namin hanggang sa natutuhan na lang din po mag-blend. So ganun po yung sistema kung paano po. Kaya malaking factor pa din po yung formal training Oo naman. of music. Parang ang hirap nun, di ba? Di ba may time ba yung naging conductor ninyo lagi kayo nasasaway dahil susulpot kayong bigla or what? Ay, hindi po. Nagkakamali Kasi, ba kayong ganun? Di Sa naman. ibang bagay po kami sinasaway. oo. Hindi po kasi conscious po kami sa ganun dahil Talaga? po, bata pa lang kami, may training na kami sa music. So, hindi po kami sinasaway na, ay, nag-flat ka, ay, nag-sharp ka. Kasi, kami po, aware kami doon dahil nga po, sobrang dependent namin sa Yeah. hearing. And Hearing. yung una po namin naging conductor sa blind is, sa music is visually impaired. So, Oh. na-train po kami doon na dapat aware ka sa technicalities na kung alam mo na hindi ka masyadong sure sa notes mo, hindi mo siya lalakasan.
sa buhay na kailangan nating maghintay, dumanas ng hindi inaasahang pagsubok, at dumaan sa mga sandaling susubok sa ating pananampalataya. Dito po nagtatapos ang ating episode 1. Mula sa kanilang mga kwento sa musika, pag-aaral, negosyo, hanggang sa masigasig na paglilingkod sa Panginoon at sa komunidad. Kitang-kita natin kung paano ginabayan ng Diyos ang buhay ni Nazarena at Camille at kasama ang kanilang magulang, si Tatay Alvin at Nanay Brenda. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagsubaybay sa kwento ng Mercado Sisters. From heartbreaks and healing to trusting God's perfect timing, join us for episode 2, Relationships, Trials, and Triumphs. Tatalakayin natin ang kwento ng pag-ibig, singlehood, pakikipag-isang dibdib at pagtatagumpay sa mga pagsubok sa tulong ng pananampalataya at pasasalamat. Huwag itong palampasin, isang kwento ng pag-asa na tiyak na magbibigay inspirasyon sa atin. Stay tuned for episode 2 this coming Friday, August 7 p.m. Sleep well tonight, maghakot ng lakas para sa isang weekend na punong-puno ng pahinga, ligaya at biyaya ng poong may kapal. Keep praying, God is listening. Keep praying, God is listening. Keep praying, God is listening.